ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tunay na pagkakaibigan ay higit pa sa simpleng tawanan at kwentuhan. Ang tunay na pagkakaibigan ay yung tipong kahit tahimik ka, ramdam mo ay may kasama ka. Ikaw kabarangay, sino ang taong itinuturing mong tunay na kaibigan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng taga-subaybay ninyo. Ako nga pala si David, matagal mo na akong fan sa Barangay LS at ngayon ko lamang po naisip na ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Sana po ay mapili ninyo ang sulat ko at mabigyan ako ng pagkakataon na maibahagi ang espesyal na tao na naging bahagi ng buhay ko. Ang kwento ko po ay tungkol sa akin at sa matalik kong kaibigan na si Kay. Simula pa nung elementary at high school ay halos araw-araw na kaming magkasama at solid na solid talaga ang samahan namin. Nang nag-college kami ni Kay ay pareho kaming nagdesisyon na kumuha ng iisang kurso at masaya akong sabihing sabay din kaming nakapagtapos. At hindi lang yon. Pareho rin kaming napunta sa isang kumpanya pagkatapos ng college. Para sa akin, si Kay ay higit pa sa kaibigan at parang pamilya na rin. Lagi kaming magkasama sa saya at pati na rin sa mga panahong malungkot at mahirap. Palagi siyang nandyan para makinig, umalalay at pasayahin ako sa mga araw na kailangan ko siya. Isa sa mga hindi ko malilimutang pangyayari ay noong isang araw habang papunta ako sa trabaho ay nasagasaan ako ng motor at na ospital. Akala ko talaga noon ay katapusan ko na. Pero ang kinagulat ko ay bakit si Kay ang unang nakaalam ng nangyari sa akin. Samantalang wala pa akong tinatawagan ni isa para sabihin ang nangyari sa akin, Papa Dudut. Alam mo ikaw, mukhang ulyaning ka na. Anong ibig mo sabihin? Nakalimutan mo na ba? Ako kaya yung nilagay mong emergency contact doon sa ID mo. Ay, hala, oo nga. Anyway, kailangan malaman ng papa at mama mo yung nangyari sa'yo. Sandali, ako na nga bahala. Tatawagan ko na lang. Kay, wag! Oh, bakit? Please, nakikiusap ako sa'yo. Please lang oh. Wag mo nang tawagan si na mama at papa. Bakit naman? Ayoko na sila mag-alala pa eh. Alam mo naman yung mga yun. Sigurado ako magpapanik yung mga yun kapag nalaman nila kung ano yung nangyari sa akin. Kaloka naman, David, oh. Kapag nakauwi ka na sa inyo, sigurado akong magsasaklay ka at malalaman din ng mga magulang mo yung nangyari sa'yo. Kaya habang maaga pa, mas mainam na sabihin natin sa kanila yung nangyari. Oo nga, pero ayokong makita nila ako dito sa ospital. Kaya parang awa mo na, ha? Bigay mo na sa akin to. Ako na magpapaliwanag sa kanila kapag nakalabas na ako dito. Oh, siya. Sige na nga. Kung ano yung makakapagbigay sa'yo ng peace of mind, sige na, doon na ako. Salamat ah. Tsaka thank you din kasi pinuntahan mo ako dito. Sus, kau talaga, para ka namang others. Maliit na bagay lang naman eh. Siyempre, pupuntahan kita dito kasi alam ko naman na kung mangyayari sa akin yung nangyari sa'yo, eh hindi ka rin naman magdadalawang isip na puntahan ako, di ba? Siyempre naman. Solid nga tayo, di ba? Teka nga muna, paano ba kasi nangyari sa'yo to? Bakit ka naman nabundol ng motor? Paano ba naman kasi? Nanlalabo na tong mga mata ko. Kaya, ayun, di ko na nakita yung motor. Loko! Ito na nga ba yung sinasabi ko, David eh. Ang tigas din kasi ng ulo mo. Diba, sinabihan na kita nung nakaraang buwan na kailangan mo nang kumuha ng salamin. Ayan tuloy na pala mo. Pero ayoko talaga magsalamin eh.
Sigurado magbumukha akong lolo nun. So ano gusto mong gawin? Pabayaan natin yung astigmatism mo hanggang sa mabundol ka na naman ng motor. Alam mo ikaw ang sungit mo. Siyempre concern lang ako sa'yo. Thank you sa concern ha, pero tama na. Tuwing naiinis ka, naalala ko lang sa'yo si mama eh. Ganun. Aray! Galit Yung ka, braso ha? ko! Dahan-dahan naman! Ay, sorry. Masakit? Ang lakas nun ha. Di sorry. Ikaw naman kasi nakakainis ka eh. Alam mo, kapag ako nakalabas dito, gagantihan kita. Talaga ba? Paano to? Binilan pa naman kita ng paborito mong leche flan at maha blanca. Pero, wag na nga lang. Bibigay ko na lang to sa mga street children dyan sa labas. Mauna na ako sa'yo. Bye! Ito naman di na mabiro. Lapag mo na lang dyan sa mesa. Kakainin ko yan mamaya. Pagkain lang pala katapat mo eh. Kilalang kilala mo nga talaga ako. Ano? Nga pala, Kay. Thank you sa pagbisita sa akin dito ha. Pero sige na, mauna ka na. Baka mamaya malate ka pa sa trabaho mo. Hindi. Dito lang ako. Sasamahan kita hanggang sa gumaling ka. Ha? Ano ibig mo sabihin? Nagpaalam na ako kay boss na magli-leave ako ng 1 linggo para mabantayan at maasikaso kita. Ba't mo naman ginawa yun? Di mo naman kailangan gawin yun eh. Alam mo, huwag ka nang choosy. Ako magiging yaya mo for 1 week straight at wala ka nang magagawa doon. Kaya relax ka lang dyan, ako na bahala sa'yo, okay? Pinanindigan talaga ni Kay na babantayan niya ako buong linggo kahit na hindi naman talaga kailangan. Sa mga panahong yon ay sobrang na-appreciate ko na may tao tulad ni Kay sa buhay ko. Pero syempre nagalit din ang mga magulang ko nang malaman nilang hindi ko agad sinabi ang tungkol sa aksidente, pero tinulungan ako ni Kay at naipaliwanag niya sa mga magulang ko na ayoko lang namang mag-alala sila. At dahil sa tulong ni Kay ay hindi na nagtampo sa akin ang mga magulang ko. At sa katunayan, sa halip ay mas lalo lamang lalo kong naramdaman ang pagmamahal sa akin ni na mama at papa. At aaminin ko din po sa inyo, Papa Dudut, na habang tumatagal ay mas lalong nahuhulog ang loob ko kay Kay. Hindi ko maintindihan kung bakit ngayon ko lang naramdaman ang mga ito sa tagal na naming magkaibigan. Pero siguro'y ganon talaga ang pag-ibig. Hindi mo malalaman kung kailan ka tatamaan. Bigla na lamang itong darating at tatamaan ito ang puso mo nang hindi mo inaasahan. Hanggang sa isang araw habang magkausap kami ni Kay sa telepono, isang bagay ang bigla na lamang sumambulat sa akin, Papa Dudut. Siya nga pala, David, may papakilala ko sa'yo, ah. Alex, babe! Halika dito, papakilala kita kay David. Yung sinasabi ko sa yung best friend ko. Mamaya na! Saglit lang. Ano? May boyfriend ka na? Oo, alam kong biglaan pero wala eh, marupok tong friend mo eh. Actually, naging kami ni Alex nung nakaraang buwan pa. Ha? Ba't di mo naman agad sinabi sa akin? Sorry na. Pero ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin yung tungkol sa amin ni Alex. May feeling kasi ako na magtatampo ka sa akin kapag nalaman mo yung tungkol sa amin eh. Paano mo naman nasabi yun? Kasi matagal na tayo mag-best friend at baka magtampo ka kasi mahahati na yung oras ko sa'yo tsaka kay Alex. Ano ka ba naman? Oy Brad! Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo. Kumusta ka na? Eto, ayos lang. Salamat. Pero 1 week ka din binantayan ng jowa ko, di ba? Siguro magaling ka na naman ngayon, di ba? Kailangan mo pa ba ng yaya? Mahikilala ako. Nga pala, lubos-lubusin mo na tong video call niya sa'yo ha, kasi sosolohin ko na siya mamaya. Alam mo ikaw, nagpapakyut ka na naman sa akin eh. Pero cute naman talaga ako, di ba? Ay naku, ewan ko sa'yo. I love you. Love you too, doon ka na nga muna. O sige. O paano yan, Brad? Sa susunod, tumingin ka sa kaliwa at sa kanan bago ka tumawid ng kalsada, ha? Ang cute niya, no? Andiyan pa ba si Alex? Wala, ayun. Kapapasok lang ng CR. Bakit? May itatanong ako sa'yo eh. Pero wag ka sana magalit ha. Sige, ano ba yun? Sigurado ka na ba talaga dyan sa boyfriend mo? Wala naman siya. Bakit mo naman natanong?
Ewan ko, pero Pero ano? ewan, nayayabangan ako dyan sa jowa mo eh. Alam mo ikaw, hindi ka pa rin talaga nagbabago, no? Noon pa man sobrang judgmental mo na. Seryoso ko. Masama yung kutob ko dyan sa boyfriend mo na yan. Alam ko na kung bakit ka nayayabangan kay Alex. Dahil siguro dun sa sinabi niya na cute siya, no? Yung ba yun? Siguro. Basta, hindi ko mapaliwanag eh. Hindi mo maipaliwanag kasi wala naman talagang basihan yung mga pinagsasasabi mo. Puro ka duda at hinala. Alam mo, kapag nakita na kayo ni Alex sa personal, sigurado ako magbabago din yung tingin mo sa kanya. Uy babe, di ka pa ba tapos dyan? Halika na nga dito. Tapusin mo na nga yan. Kanina ka pa dyan eh. Uy, so paano? Alis na muna ako ha. Tawagan na lang kita soon. Ha? Sige. Basta kung kailangan mo ng karamay o makakausap ha, nandito lang ako palagi para sa'yo. Ay sus. Napakadrama mo talaga, no? Pero thank you. Best friend talaga kita, no? O sige na, papatayin ko na tong tawag. Ingat ka dyan. Sige, ikaw din. Ingat ka. Bye! Babe, di ka pa ba tapos dyan? Lakas ng hangin mo. Kala mo naman kagwapuhan ka. Hindi ko maintindihan kung ano nakita sa'yo ni Kate. Nagustuhan ka niya eh. Makakain na nga lang. Bad trip. Aaminin ko po sa inyo na sobrang inis na inis ako kay Alex noong araw na yon. Ramdam ko yung yabang niya sa video call, yung tipong parang nangaasar. At nararamdaman ko rin na parang ayaw niya sa akin. O baka nga tama si Kay na baka hinuhusgahan ko lamang si Alex nang wala sa lugar. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay isang bagay ang malinaw sa akin. Mahal na mahal ko na si Kay at gusto ko na sanang iparamdam sa kanya yung totoong nararamdaman ko. Kaso torpe ako, Papa Dudut. At bago ko pa man masabi ang tunay ko na nararamdaman ay naunahan ako ng asungot na si Alex. Kaya na mga panahong yon ay sinabi ko na lamang sa sarili ko na magpaparaya muna ako kahit na hindi ko gusto at kahit na masakit. Pero ginawa ko yon dahil mahal na mahal ko si Kay. At kahit papaano ay gusto ko pa rin naman siyang maging masaya. Kahit nasa piling siya ng ibang tao. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, noon ay maayos pa ang naging samahan namin ni Kay. Palagi pa kaming nag-uusap sa trabaho at nagkwekwentuhan sa telepono tungkol sa mga pangarap at plano namin sa buhay. Kahit na asar na ako sa jowa ni Kay na si Alex, ay natutunan ko na rin na tanggapin na siya na talaga ang mahal ni Kay. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na parang iniiwasan na ako ni Kay. Aminin ko na nasaktan talaga ako kasi hindi ko naman alam kung ano yung ginawa ko para layuan ako ni Kay ng ganon na lamang. Masakit ang ma-friend zone, pero mas masakit pa yung pakiramdam na yung taong minsang pinakamalapit sa iyo ay unti-unti nang nawawala sa buhay mo. Doon ko na naisip na kailangan kong gawin ang lahat para maibalik at masalba ang pagkakaibigan namin ni Kay, Papa Dudut, bago siya tuluyang mawala sa akin. Kay? David, anong ginagawa mo dito? Ha? Bakit? Bawal na ba akong bumisita ngayon? Hindi naman sa ganun, pero please lang, nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na muna. Huwag ngayon, parang awa mo na. Sandali nga lang. Bakit ba nagkakaganyan ka ha? May problema ba? Pwede ba? Sumunod ka na lang. Papunta na dito si Alex. Uy, ano naman ngayon? Kilala niya naman ako ha. David, tatapatin na kita. Ayaw ka ng jowa ko. Yun nga ba sinasabi ko eh. Siya ba ang dahilan kung bakit mo ako iniiwasan? Oo. Pero bakit? Kasi pinagseselosan ka ni Alex. Pero Kay, alam mo naman sa sarili mo na wala tayong ginagawang masama.
Hahayaan mo na lang ba na basta-basta na lang masisira yung pagkakaibigan natin dahil lang sa lalaking yon? Eh kung tutusin naman walang basehan yung pagsiselos niya sa akin eh. David, please lang. Ayoko ng gulo kaya umalis ka na lang. Hindi, dito lang ako. Aantayin ko yung Alex na yan at ako mismo magpapaliwanag sa kanya na wala siyang dahilan para magselos. David, hindi mo alam kung paano magalit si Alex. Kaya kung ayaw mong mapilayan, nagmamakaawa ako na umalis ka na lang bago ka pa niya makita. Alam mo kung anong hindi ko maintindihan? Kung bakit ka nagpapadala dyan sa jowa mo eh. Mas may pinagsamahan tayo, Kay. Kung tutusin, hindi pa nga nag-iisang taon simula nung nakilala mo yung Alex na yan eh. Pero masisisi mo ba ako? Mahal ko si Alex eh. At isa pa, ikaw ang best friend ko, David. Dapat ikaw tong mas nakakaintindi sa akin. Uy, ano yung gusto mong maintindihan ko? Kung bakit mo ako nilalayuan para dyan sa Alex na yan? Kayo naman eh. Hindi kita nilalayuan, David. Talaga ba? Eh ilang linggo mo na nga ako iniiwasan tsaka hindi kinakausap eh. Kailangan ko lang talaga ng mas marami pang time para maipaliwanag kay Alex na wala siyang dapat ikaselo sa'yo. At kapag nangyari yun, pinapangako ko sa'yo na babalik na yung dating sigla ng friendship natin. Kaya nga ako na yung kakausap dyan sa jowa mo. Para hindi ka na mahirapan. O tingin mo magiging okay lahat kapag ginawa mo yan, ganon? David naman, ilang beses ka na namin pinag-awayan. Nagdududa siya na may namamagitan sa atin. Pambira. Ibang klase din naman talaga yan eh, no? David, alam mo, mahal kita bilang kaibigan, alam mo yan. Pero mahal ko rin si Alex. Kaya parang awa mo na, wag mo na akong pahirapan. Umalis ka na lang muna, okay? Promise, tatawagan kita mamaya. Yun na nga yun eh. Naiinis ako kasi hindi ka naman talaga dapat nahihirapan. Ano ba nakita mo dyan sa Alex na yan at patay na patay ka sa kanya? Diyos ko, dyan na si Alex. Kotse niya yun eh. David, please lang, magtago ka na. Umalis ka na nga. Sige na nga. Pero tatawagan kita mamaya. Oo na, alis! Sa totoo lang ay sobrang nainsulto talaga ako noong araw na yon. Ang haba na ng pinagsamahan namin. Ang dami naming napagdaanan tapos ay nanggawa niya akong ipagtabuyan dahil lang ayaw ako ng boyfriend niya. Para sa akin ay sobrang unfair noon. Nagbigay na ako ng espasyo, nagparaya na ako pero bakit ako pa rin yung nasasaktan ng ganito? And deep inside, alam ko rin na labag sa loob ni Kay ang ipagtabuyan ako. At nagagawa niya lamang yon kasi mahal niya si Alex. Kasi kung gusto niya talaga akong mawala sa buhay niya ay matagal na niya akong blinak pero yon ang isang bagay na hindi niya nagawa. At ayun na nga papadudot, umabot kami sa puntong kahit ayaw ni Alex. Nagkaka-text pa rin kami ni Kay. Nagchat-chat at nauuwi pa sa palihim na pagkikita. Nagtiis ako kasi ayokong tuluyang mawala si Kay sa buhay ko. Mas pinili kong kumapit sa kung ano pang natitira sa amin. Kahit ako na lang yung nasasaktan sa bandang huli, papadudot. David, sana wag kang magalit ha, pero linak na muna kita sa social media. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Hiningi na kasi ni Alex yung password ko sa mga account ko eh. Binigay mo naman. I mean, okay na yun para at least matigil na rin siya sa pagdududa niya sa'yo. Pero huwag ka mag-alala kasi ni minsan hindi ko naman binigay sa kanya yung passcode ng cellphone ko. At tulad ng nakasanayan natin, mag-text ka na lang para hindi niya tayo mahuli. Ano yan? Humihinga-hinga ka pa? Ayos ka lang? Ano pa ba? May magagawa pa ba ako? Di lang kita best friend eh. Malamang di ako magtitiis sa ganitong klaseng setup. Sorry na. Uy, huwag ka na magtampo sa akin. Alam mo naman na kahit iniiwasan na kita nun, hindi rin naman kita matitiis, diba? Ikaw lang kaya yung nag-iisa kong best friend. Alam mo, mabait ka naman eh. Maganda, matalino. Hindi ka deserve nung Alex na yun. Mas deserve mo yung lalaking hindi insecure tsaka possessive. David naman eh. Diba napag-usapan na natin to? Mahal ko si Alex at hindi magbabago yun. Kaya please, huwag ka na kumontra.
Di naman talaga ako kontra kung di lang kita mahal. Ano? Sabi mo? Wala! Kay, maglalakas loob na ako na sabihin sa'yo to. Kasi kapag hindi ko sinabi sa'yo to ngayon, hindi ko alam kung magkakaroon pa ako ng pagkakataon para sabihin sa'yo yung tunay kong nararamdaman. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kay, mahal na mahal kita. At gusto kong patunayan at ipadama sa'yo yun. David naman, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Kasi nung una hindi pa ako sigurado eh. At ayoko naman na masira yung pagkakaibigan natin dahil lang dito sa nararamdaman ko. Pero ngayon na nakikita kong nagtitiis ka sa maling lalaki, mas lalo akong nagiging sigurado sa nararamdaman ko para sa'yo. David, nagpapasalamat ako kasi simulat sa Paul, andyan ka palagi para suportahan ako at iparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Pero alam mo naman 'di ba na parang kapatid na lang yung tingin ko sa'yo? Aaminin ko nung umpisa, nahirapan akong tanggapin na hanggang best friend lang talagang tingin mo sa akin. Pero habang tumatagal, mas nare-realize ko na mas hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa buhay ko. Pero kung may chance naman na maging tayo, why not, di ba? David, please lang ha. Huwag mo nang dagdagan tong iniisip ko. Kay, sinabi ko na to sa'yo noon at sasabihin ko ulit sa'yo ngayon. Hindi ka dapat nahihirapan ng ganito. Hindi deserve ni Alex ang isang babaeng katulad mo. Kung tutusin, kayang-kaya ko tiisin yung pang-friendzone mo sa akin eh. Pero alam mo kung ano yung hindi ko kayang tiisin? Yung nakikita kong nahihirapan ka sa piling ni Alex. Aminin ko po, yung pag-amin ko ng nararamdaman ko kay Kay ang pinaka nakakatakot na ginawa ko. Para akong kinakain ng sarili kong kaba, papadudot. Pero noong araw na yon ay hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Ang tagal ko na kasing bit-bit yung nararamdaman ko at naisip ko na kung hindi ko pa sasabihin, baka hindi na ako magkaroon ng lakas ng loob para sabihin ang tunay ko na nararamdaman. Gusto ko lang maging totoo kahit na isang beses lang. Pero pagkatapos kong umamin ay bigla na lang nagiba ang lahat. Umiwas na talaga si Kay at hindi na nagre-reply. At parang nawala na yung closeness namin ng tuluyan. Nalito ako at nasaktan at hindi ko na maintindihan kung saan ako nagkamali. Umabot pa ako sa punto na naisip ko na sana ay hindi ko na lamang sinabi ang tunay kong nararamdaman. Sana nakontento na lamang ako sa palihim na pagkikita namin. Kasi kahit masakit at least noon ay hindi pa ako ganito kalayo sa kanya. Papadudot ngayon parang ako na lang yung naiwan, nag-iisa, bit-bit ang damdaming hindi ko na alam kung paano ko haharapin o saan ko ilalagay. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkalipas ng ilang linggo ay bigla namang umikot ang mundo ko. Parang nangaasar talaga ang tadhana kasi isang araw ay nag-text si Kay at tumawag pa. Doon niya inamin sa akin na higit pa sa best friend ang turing niya sa akin at mahal niya rin daw ako. Grabe. Sobrang saya ko nang narinig ko yon. Para akong lumulutang at parang ako na yata yung pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Pero kasabay ng tuwa ay may kirot din. Sinabi ni Kay na kailangan niya pa ng kaunting oras at panahon para makipaghiwalay kay Alex. At kahit masakit pakinggan ay nirespeto ko yon. Ang importante sa akin ng oras na yon ay umamin na siya sa nararamdaman niya. At least ngayon ay may pag-asa na at may direksyon na yung matagal ko nang pinipigilang damdamin. Kaya kahit mahirap, kahit ako yung naipit ay tinanggap ko.
ang sabi ko sa sarili ko na hihintayin ko siya. At pag dumating yung araw na tuluyan na niyang hiniwalayan si Alex, ay ako mismo ang sasalo kay Kay, Papa Dudut. Kay! Dito! David, kanina ka pa ba nag-aantay? Nako, hindi naman no. Kakarating ko nga lang dito sa park eh. Kung ganun, bakit ka pinagpapawisan? Wala to. Alam mo naman, pawisin ako, di ba? Nga pala, alam ba ni Alex na nandito ka ngayon? Siyempre hindi. Ano bang klaseng tanong yan? Sinabi ko sa kanya na mag-overtime ako sa trabaho ngayon, kaya wag ka na mag-alala dyan, okay? Sige, sabi mo eh. Gusto mo na bang kumain? Sagot kita. Mamaya na lang, di pa naman ako nagugutom eh. Pero magsabi ka lang kung nagugutom ka na ha. Sige po. Nga pala, Kay, totoo ba yung sinabi mo sa akin na mahal mo na rin ako? Oo, David. Kung ganun, kailan mo ihiwalayan si Alex? Pwede bang wag muna tayo magpadalos-dalos? Sige. Handa naman ako maghintay eh. Mga hayop kayo! Alex! Sabi ko na nga ba nakikipagkita ka pa rin sa lalaking to eh. Brad, wag mo sigawan si Kay. Kumalma ka. Ha? Wala kaming ginagawang masama. Hoy, hindi kita kinakausap ah. Manahimik ka, kung hindi sasapakin kita. Sige, subukan mo lang. Hinahamon mo ako? Oo! Uy, tumigil na nga kayo! Awat na! Tama yung sinasabi ni David, Alex. Simulat sapol pa lang wala na kaming ginagawang masama. Kung tutuusin, ikaw lang naman tong malisyoso mag-isip eh. Napakadumi kasi niyang utak mo. Masisisi mo ba ako? Kung hindi pa kita sinundan, hindi ko malalaman na niloloko mo na pala ako. Para sabihin ko sa'yo, ha? Kung hindi ka lang sana obsessive at possessive, hindi hahantong sa ganito ang lahat ng to. So kasalanan ko pa kung bakit ka nagloko? Pwede ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na minsan hindi kita niloko? Nagawa ko lang naman lahat ng to dahil ayoko masaktan yung feelings mo kahit sakal na ako sa'yo. Nasasakal ka. Kung ganun, maghiwalay na lang tayo para matapos na to. Oo talaga, mas mabuti pa nga. Sige, hiwalayan mo na ako dito ngayon din. Pero eto tatandaan mo ha, hindi na ako bumabalik sa mga ex ko. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Hoy! Hoy! Saan ka pupunta? Hindi ba tayo tapos ha? Kay, wag mo na siyang pigilan. Napakakitid ng utak. Ako na nga to nag-a-adjust sa kanya, ako pa tong masama. Kaya mo na si Alex. Ito na yung matagal nating hinihintay oh. Hindi mo na siya kailangang pagtiisan. Nandito na ako. Di mo kasi ako naiintindihan, David. Hindi pa ako handa na sabihin sa kanya yung totoo eh. Pero nangyari na. Tadhana na mismo nagsasabi na dapat tayo ang magkatuluyan. Madali lang para sa'yong sabihin yan kasi hindi naman ikaw yung naiipit. Ako! Teka nga lang. Ba't parang hindi ka natutuwa na tuluyan ka ng hiniwalayan ni Alex? May hindi ka ba sinasabi sa akin? David, I'm sorry pero saka na lang tayo mag-usap. Kailangan kong ayusin to. Pupuntahan ko muna si Alex. Gulong-gulo talaga ako ng araw na yon, Papa Dudut. Dahil napakagulo din ni Kay. Ramdam ko na hindi niya pa sigurado kung ano ang talagang gusto niya para sa kanyang sarili. Tila tadhana mismo ang gumagawa ng paraan para kami ni Kay ang magkatuluyan, pero hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi natuwa si Kay sa mga nangyari. Hindi ko po lubos maintindihan kung bakit kailangan pa niyang habulin si Alex noong umalis ito. Dumoble yung sakit sa puso ko noon at lalo lang nagulo ang isipan ko sa dami ng tanong at alalahanin. Alam ko na si Kay lang ang makasasagot ng lahat ng mga katanungan ko at sa wakas ay mukhang makukuha ko na rin ang sagot ko sa mga katanungan ko. Pagkatapos ng 2 araw ay nag-text siya at sinabi na makikipagkita siya sa coffee shop na pinuntahan namin noon. At syempre, agad akong pumayag. Sabik na malinawan sa lahat ng mga nangyari noong gabing sinugod kami ni Alex.
at para rin sa pagkakataong marinig mismo ang nararamdaman niya. David, ano kasi, kami na ulit ni Alex. Ha? Pero akala ko ba? Didiretsuhin na kita. Mahal ko pa rin si Alex. At ginagawa ko ng lahat para maayos yung relasyon namin. Ano? Pero akala ko ba ako yung mahal mo? Yun nga rin ang akala ko pero nagkamali ako. Napagtanto ko na gulong-gulo lang talaga ako sa nangyari sa amin ni Alex noong mga panahong yun. Kaya nasabi ko sa'yo na mahal na rin kita. Don't get me wrong, David. Minahal naman talaga kita pero bilang isang kapatid lang. Kay hindi. Huwag mo naman ako sukuan. Maayos pa natin to. Please, okay? At para sa ikatatahimik ng relasyon namin at sa ikatatahimik ng lahat, kailangan na rin kitang pakawalan, David. Sandali lang, ano? Bakit? Sabihin mo nga sa akin, gusto mo ba yung nangyayari sa atin ngayon na palagi lang tayong nagtatago? Gusto mo ba yung tipong wala tayong kalayaan tuwing nagkikita tayo? Kung ganun, yung si Alex ang pagsabihan mo, wag ako. Sana wag mo namang masamain tong sasabihin ko sa'yo pero mahal ko talaga si Alex at handa akong gawin ng lahat para sa kanya. Sigurado ka na ba dyan? I'm sorry pero oo David, sigurado na ako. Kung yan ang magpapasaya sa'yo, sige. Magpaparaya ako. Tatanggapin ko ng buong puso yung desisyon mo. Pero may isa lang akong ipapakiusap sa'yo. Ano yun? Sana alagaan mo ang sarili mo. At sana magtira ka ng konting pagmamahal para sa sarili mo. Nire-respeto ko na ang desisyon mo at ang relasyon nyo. Masakit man pero kailangan. Salamat, David. Huwag ka mag-alala. Kahit kailangan na kitang layuan, hindi kita makakalimutan. Sa dinami-dami ba naman ng mga pinagdaanan natin di ba? Mabuti naman kung ganun. Sayang lang talaga, no? Kung nilakasan ko lang sana yung loob ko noon baka naging tayo pa. Siguro kung noon pa lang, sinabi ko na sa'yo yung totoong nararamdaman ko. Siguro, nabigyan mo na ako ng chance. David. Ito naman, biro lang. Huwag ka mag-alala. Didistansya na ako. Pero kung kailangan mo na makakausap, lagi mong tatandaan nandito lang ako bilang best friend mo. Salamat. Napagtanto ko na mahirap ma-friendzone. Pero mas mahirap at masakit pala yung mawalan ng best friend. Yung kaibigan na palaging nandyan sa saya at lungkot. Yung taong alam ang lahat ng kwento mo. Yung taong nakakaintindi na kaagad sa'yo kahit wala ka pang sinasabi. At para sa akin, ikaw yung kaibigan na yun. Pero para sa ikatatahimik nating lahat, lalayo na muna ako. Pagkatapos ng araw na yon ay tuluyan na akong dumistansya kay Kay para hindi na makagulo sa relasyon niya kay Alex. Nakikita ko pa rin si Kay sa workplace namin at nagkakakumustahan pa rin naman kami. Pero hindi na kasing sigla ng dati ang friendship namin. Wala namang kaming sama ng loob sa isa't isa. Pero nakatutok na kasi siya sa love life niya habang ako naman ay nakatutok sa trabaho ko. At okay lamang yon kasi iba-iba naman tayo ng priorities sa buhay. Siguro sa iba ay hindi maganda ang ending namin ni Kay at ganoon din ang iniisip ko noon. Pero habang tumatagal po Papa Dudut ay narealize ko na ang pagiging single pala ay may sarili ding kapayapaan. Mas nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo nang hindi iniisip ang ibang tao. At mas may space ka rin para mag-isip kung ano talaga ang makabubuti sa buhay mo. Sa totoo lang,
Isa ito sa mga bagay na madalas ay nakakaligtaan o taken for granted ng nakakarami. Dito ko na po muna tatapusin ang kwento ko. Alam ko na maraming nangyari at masakit sa simula. Pero sa ngayon ay natutunan ko na rin tanggapin ang lahat. At sakali mang may mangyari sa hinaharap, makakaasa po kayo na susulat po ako sa inyo, Papa Dudut. Sa ngayon ay natutunan ko ng pahalagahan ang bawat araw, bawat karanasan, at bawat tao na naging bahagi ng buhay ko, at tulad ng sinabi ko, masaya na rin ako sa katahimikan na meron ako sa ngayon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, David. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan sa buhay natin ay nahaharap tayo sa isang sitwasyon na hindi natin kontrolado. Pero nasa atin din kung pipiliin nating manatili o kumawala rito. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang makihate sa pagmamahal niya habang lantaran siyang namamangka sa dalawang ilog? Dear Papa Dudut, ang sabi nila ay masakit pagtaksilan ng taong mahal mo. At kulang na lang daw ay masiraan ka ng ulo kapag nalaman mo ito. Ngunit paano kung ikaw mismo ang nagbigay sa kanya ng permiso? Anong gagawin mo upang makawala sa sitwasyong ito? Yan pong eksaktong tanong ko hanggang sa dulo ng kwentong nais kong ibahagi sa ating mga kabarangay ngayong araw. Pero bago ang lahat ay itago nyo na lamang po ako sa pangalang Dayan. 30 years old at may isang anak sa kinakasama kong si Miguel. Hindi ko na lamang po babanggitin kung taga saan kami dahil baka may makakilala pa sa amin. Palibhasa ay nahihiya po talaga ako, pero nilakasan ko na lamang po ang loob kong sumulat sa programa ninyo upang hingin ang opinyon ng ating mga tagapakinig tungkol sa kung anong gagawin ko matapos kong ilahad ang lahat-lahat. Katulad ng ibang magkarelasyon ay nagkakaproblema rin po kami ni Miguel, Papa Dudut, at kadalasan ay tungkol po yon sa pera. Miguel, ano ba? Kanina pa umiyak yung anak natin, hindi mo man lang ba naririnig? Bakit pahiga-higa ka lang dyan? Nakita mo na nga nagluluto ako doon ng hapunan natin eh. Leche naman, Dayan eh. Ang ingay-ingay mo. Kita mo nagpapahinga ako, di ba? Saka yung anak mo, ngayon lang naman umiyak. Kung makarya ka naman dyan, napaka-OA mo. Halika na nga kay mama, baby. Alam mo Miguel, OA na kung OA. Pero paano na lang kung kabagin tong anak mo kaiiyak? Hindi mo man lang ba naisip yon? Nakakainis ka? Oh, tahan na anak. Huwag ka nang umiyak. Nandito na si mama. Grabe, akala mo naman pinababayaan ko yung bata. Hindi na ba ako pwede magpahinga? Napagod kaya ako sa buong maghapon na trabaho. Tapos bukas wala na naman kami pasok. Pesting pandemic talaga to. Ano bang plano ng management nyo? Hanggang kailan daw ba ganyan? Akala ko ngayong nasa GCQ na tayo, okay na rin ang pasok nyo. Yun nga rin ang akala ko, kaso mali pala. Marami pa rin sa mga kasamahan ko yung hindi nakakapasok. Yung iba nga nag-resign na lang dahil wala pa rin schedule. Mabuti nga ako kahit papano nakakapasok ng 3 beses sa isang linggo. Kaya lang, paano naman tayo mapapakain ng sweldo ko kung ganun ng ganun? May anak pa tayo. Sa totoo lang, minsan naisip ko na nga rin na maghanap ng trabaho para matulungan ka.
Ngayon mo pa talaga naisip yan? Samantalang ang hirap-hirap kang humarap ng mapapasukan dahil sa pandemic? Ayos ka rin talaga, no? Saka sino mag-aalaga sa anak natin kung magtatrabaho ka? Ako nang bahala sa inyo. Kaya ko na to. Suggestion lang naman yung sa akin, Miguel. Kung hindi naman ako magtatrabaho sa labas, siguro pwede ako magbenta ng pagkain dyan sa tapat pandagdag kita man lang. Saan nga tayo kukuha ng puhunan? Bakit? May pera ba tayo sa bangko? Wala naman, di ba? Saka hindi ka ba naikinig? 3 araw lang sa 1 linggo ang pasok ko. Magkano lang yun? Kulang pa sa pambayad ng renta, pagkain at pambili ng gatas ng anak natin. Kung bakit ba kasi mahirap na nga tayo, lalo pa talagang sinadsad sa hirap ng sitwasyon na to. Naniniwala naman ako na makakaraos din tayo. Tsaka hindi lang naman tayong nahihirapan ngayon. Marami sa mga kababayan natin yung ganito rin o mas malala pa nga ang pinagdaraanan. Aba, wala akong pakialam sa kanila. Sa lagay, iisipin ko pa ba ang problema nila? Samantalang may sarili tayong problema? Pwede ba, Dayan? Huwag mo nga akong daanin sa ganyan. Ganito nabubwisit na ako tapos para pang ewan dyan. Bakit ka ba nagagalit? Sa palagay mo ba may magagawang solusyon kapag nagalit ka? Tatabo ba tayo ng pera kapag ganyan ang ugali mo? Ang hirap kasi sa'yo, masyado kang nege. Ang dami mong iniisip na imbis na makatulong sa atin, mas nakakagulo pa. Kung ikaw kaya magtrabaho sa labas at bumuhay sa pamilyang to. Hoy, wag na wag mong isusumbat sa akin yan dahil simulat sa pool, alam mo ang responsibilidad mo sa amin ng anak mo. Saka akala ko ba ikaw ang bahala sa amin? Bakit biglang ganyan ka? Ganito siguro talaga kapag puro nakakainis na lang ang mga nangyayari. Miguel, naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Maniwala ka, ako rin. Naiinis din ako kasi bakit nagkaroon pa ng ganitong pandemya? Ngayon pa talaga kung kailan kailangan nating lumabas para kumayod, di ba? Kaso naisip ko, hindi natin kontroladong sitwasyon. Kung wala tayong ibang gagawin kundi mainis o magalit na lang, wala mangyayari sa atin. Pare-pareho tayong mamamatay ng dilatang mata. Kaya nga imbis na nagkakaganyan ka, tumayo ka na dyan at maghain ka na doon. May binigay na ayuda sa barangay kanina kaya may matinu tayong ulam. Anong matino sa sardinas at noodles? Purgang-purga na nga ako doon. Wala na nga ihi ko eh. Mas mabuti na yan kaysa wala. Ay nako, dami mo talagang reklamo. Bago po mag-pandemic ay nagkakilala at nagka-developan po kami ni Miguel pero naging magkatrabaho na po kami sa isang pabrika. Mabilis po kaming nagkapalagayan ng loob ng time na yon, Papa Dudut. Mabulaklak din po kasi ang dila ni Miguel kaya naman nahulog talaga ako sa kanya. Nung una ay wala pong nakakaalam ng aming relasyon ngunit dala ng mga chismosa sa aming pinagtatrabahuhan ay nakarating nga po ito sa management at kinakailangan na may isa sa amin ang umalis o pareho kaming matatanggal. Ako po ang nagpaubaya, Papa Dudut. Nang mabuntis naman po niya ako ay nagsama na nga po kami sa iisang bubong. Bali ang siste, nagirenta kami sa maliit na kwarto malapit sa pinapasukan ni Miguel. Pareho po kaming dayo ni Miguel sa lugar namin. At nasa malalayong probinsya ang aming pamilya. Kaya nga hirap din kaming makahingi ng tulong lalo na pag kailangan namin ng pera dahil wala kaming malapit na kamag-anak sa lugar. Kaya nga hanggang sa maisilang ko ang anak namin noon, isang kahig isang toka po kami, Papa Dudut. Mabuti na nga lang kahit paano ay may ipon akong kaunti na siya kong ginagamit noon sa panganganak ko, Papa Dudut. Alam mo, naisip ko kung pinanganak lang siguro ako mayaman. Ibang tipo may asyenda, mga pabrika at maraming ari-arian ng nanay at tatay ko. Sigurado, hindi tayo isang kahig isang tuka ngayon. Kawawa naman tong anak natin. Baka mapariwara lang siya paglaki niya. Ano bang sinasabi mo? Kahit wala tayong kayamanan o ari-arian ngayon, may anak naman tayo, Miguel. At sapat na ang batang to para maging inspirasyon natin na magsikap tayo araw-araw. Nagsisikap naman tayo pero parang wala naman nangyayari. Lagi na lang kulang o di kaya sapat lang yung mga natatanggap natin kumpara sa puhunan natin. Hindi ba talaga naawa sa mga katulad natin ng Diyos?
Hindi ba niya nakikita ang pinagdaraanan natin? Kung pwede lang isang araw, magising na lang ako na mayaman na tayo. Sigurado magiging masaya talaga ako nun. Pera na lang ba talaga ang magpapasaya sa'yo? Paano naman kami ng anak mo? Ano na lang kami para sa'yo? Statwa. Ay, nagtampo ka naman kaagad dyan. Siyempre, mahalaga ay sa akin. Hindi ko na yung kailangang ulit-ulitin pa sa'yo kasi matik na yun. Ay, kaso minsan hindi yun ang nararamdaman ko. Ano namang ibig mo sabihin? Napansin ko lang kasi na simula nung magka-baby tayo, parang nabawasan na yung pagiging malambing mo sa akin. Daya naman. Akala ko ba napag-usapan na natin to? Saka ako pa rin naman to. Yung dati Miguel na nakilala mo. Alam ko naman yun, kaya lang kasi mas madalas na tayong hindi nagkakasundo kaysa nagkakaunawaan. Tapos napalala pa nitong pandemic dahil mas nahihirapan tayo sa nangyayari. Ikaw na rin na may sabi na natin. Intindi mo naman sana, Dayan. Hindi na tayo dalaga o binata. Ako pa talagang dapat umintindi. Hoy, para sabihin ko sa'yo ha, naiintindihan ko lahat. Kung makapagsalita ka naman parang ikaw lang ang namumroblema. Ako rin naman. Hindi madali ang buhay natin ngayon at hindi lang ikaw ang nahihirapan. O di ikaw na ang magaling. Panalo ka na, talo na ako. Ikaw na itong nakakaintindi ng lahat. Alam mo, ewan ko sa'yo. Yung ugali mong yan ang tinutukoy ko. Habang tumatagal, mas lalo ka nagiging pilosopo. Yan ba ang epekto ng lockdown sa'yo? Ito ang epekto ng walang pera. Sa palagay mo ba, magkakaroon ka ng pera kung wala ka nang gagawin kundi mainis lang? Bakit? Kapag naging masaya ba ako o naging mahinahon katulad ng gusto mo mangyari, magiging maayos ba ang buhay natin? Babalik ba sa dating lahat? Hindi naman, di ba? Alam mo, ang mga masasaya lang at kampante ngayong may pandemya, yung mga tao na may bilyones sa bangko, maraming ari-arian at walang iniisip na problema. Sana talaga lahat katulad nila. Pareho po kaming high school graduate ni Miguel at kahit na hindi kami pinanganak na mayaman, ay may pangarap pa rin po kami para sa aming anak. Siguro hindi maintindihan ng ibang sentimiento namin at sasabihing hindi na lamang sana namin dinamay ang anak namin sa aming kahirapan. Pero malakas po ang paniniwala ko ng panahon na yon na pagsubok lamang ang pinagdaraanan namin, Papa Dudut. Masipag naman po kaming pareho at determinado sa buhay. Kaya lang dahil nga sa pandemic ay kinakailangang magsarapan samantala ng pabrika na pinagtatrabahuhan ng live-in partner ko, Papa Dudut. Tapos noong nag-resume naman ang pasok nila ay naging irregular na ito. Kaya nga hindi katakataka na maging mainitin ang ulo ni Miguel ng mga panahon na yon na pilit ko namang inuunawa. Bagaman sa loob-loob ko ay hindi po ako sanay na palagi po kaming nag-aaway. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Ang sabi po nila ay lubusan mong makikilala ang isang tao kapag nagkasama na kayo sa iisang bubong. Totoo po yon dahil unti-unti ay nakikita ko ang totoong ugali ni Miguel. Mabait naman po siya at responsableng tatay sa anak namin. Kaso kapag wala siyang pera, mainit ang ulo niya. Akala ko tungkol lamang sa hindi regular na pasok niya sa pabrika ang dahilan kung bakit madalas ay kinakapos kami noon sa pera. Pero nabanggit niya minsan sa isa naming pagtatalo na nagbabadya na naman palang magbawas ng empleyado ang pinagtatrabahuhan niya dahil nga sa maliit na kita. At isa po siya sa mga napipintong mawala ng hanap buhay. Parang pinagsakloban po ako noon ng langit at lupa dahil paano na lamang ang mga bayarin namin kung mawawalan siya ng trabaho. Kahit na sabihin natin na pwede nang lumabas ng bahay ay hindi pa rin po gaanong kadaling humanap ng mapapasukan. Umaasa na lang talaga ako na maaawa ang management nila sa kanila at matatapos na rin ang pandemya sa lalong madaling panahon.
sumabay pa talaga tong anak natin. Oh, halika na baby. Kakargahin ka na ni mama, ha? Oh, tahan na. Nandito na nga si mama. Tahan na ikaw. Anong sinabi mo, Miguel? Teka lang ha. Para kasing hindi ko naintindihan. Ano ba kasi sa mga sinabi ko hindi mo naiintindihan? Ang linaw-linaw naman nun, Dayan. Hinaan mong boses mo, pinapatulog ko pa tong anak mo. Ikaw ang labo mong kausap. Nagtatanong ka tapos bigla ka na lang magagalit kapag sinagot ko. Akala mo naman parang nakagawa ako ng malaking kasalanan. Hindi ka pa nakakagawa pero makakagawa pa lang. Alam mong hindi ganun yun. Plano mo magkaroon ng relasyon sa bisor mo samantalang pamilyado ka na, Miguel. Alin doon ang hindi kasalanan? Sige nga. At kakaiba ka rin ano? Ipinagpapaalam mo pa talaga sa akin ang tungkol sa bagay na yan. Ganyan ka na ba talaga kagago? Ano ba sa palagay mong mararamdaman ko bilang babae at nanay ng anak mo? Bago mo ako sabihang gago, intindihin mo muna ang sitwasyon. Saka bakit ba nagre-react ka ng ganyan? Mas gusto mo ba na hindi ko sinabi sa'yo? Itarantado ka pala talaga eh! O tignan mo, pati anak natin ay iingayin sa'yo. Shh. Tahan na. Sorry. Anak, sige na. Huwag ka makinig sa siraulo mong tatay. Huwag ka nang umiyak. Kung wala ka naman matinong sasabihin, pupunta na kami sa higaan nitong anak mo. Teka sandali, nag-uusap pa tayo eh. Parang gago naman to oh. Ano bang hindi mo maintindihan? Huwag mo nga ipagpilitan na sang-ayunan ko yung tungkol dyan. Alam mo, kung hindi ko lang hawak tong anak natin, baka nasampal ko na yung mukha mo, buwisit ka. Daya naman, pakinggan mo muna kasi ako bago ako magalit. At ano pa bang gusto mong sabihin? Hindi ka pa ba tapos? Kasi kung alam mo lang kung gaano ako nasasaktan ngayon at nagagalit, may isip mong mahiya at manahimik na lang eh. Ay! Okay, sorry na kung nasaktan kita pero maniwala ka. Hindi yun ang intensyon ko. Ang akin lang naman, inalok ako ng bisor ko. Nakapalit ang pagkakaroon namin ng relasyon, ibabayaran niya ako. Pero yung relasyon naman na yun, hindi katulad ng sa atin. Wala lang yun. Wala kasamang feelings yun. Pwede ba wag mo na nga akong gawing tanga? Hindi kita ginagawang tanga. Sinasabi ko lang sa'yo na may oportunidad na nakalatag. Kailangan na lang natin sunggaban. Huwag mo nga ako idamay sa kagaguhan mo. Nananahimik kami ng anak mo. Extra income. Yun lang naman na gusto ko maisip mo. Saka alam din naman ng bisor ko na may pamilya na ako. May asawa na rin yun, kaya laro-laro lang to. Yun na nga ang hindi ko maintindihan eh. May asawa na pala siya pero bakit gusto pa rin niyang gawing komplikado ang lahat? Tapos plano pa niya talagang guluhin ang pamilya natin? Hindi mo man lang ba naisip yun, Miguel? Ako na nga nagsasabi sa'yo na hindi mangyayari ang bagay na kinatatakutan mo eh. Kaya pwede ba, huwag mo nga pangunahan ng mga hindi pa nangyayari. Ang hirap kasi sa'yo, emosyon mo kagad na pinapairal mo imbis na yung utak eh. Kailangan natin ng pera, Dayan. At hindi natin masusustentuhan ang lahat ng pangangailangan natin sa kakarampot na sinasahod ko sa 3 araw na pasok namin sa pabrika. Paminsan-minsan na mag-isip ka rin bago kang gumawa. Buisit ka! Ikaw ang buwisit! Halos mabuwal po ako noon mula sa pagkakatayo noon matapos ipaalam sa akin ni Miguel ang tungkol sa pinaplano niya. Partida mukhang hindi po siya kinilabutan nang sabihin niya yon at pilit pa niya talaga akong kinukumbunse na nasa matinong pag-iisip po siya. Kaya hindi niyo po ako masisisi kung nagalit po talaga ako dahil isang malaking kabaliwan ang gusto niyang mangyari, Papa Dudut. May sa ilang araw ko rin siya noong hindi kinibo at nagbanta ako na lalayasan namin siya ng anak namin kapag pinagpilitan pa niya ang gusto niya. At bagaman sinabihan niya ako ng maarte at makitid ang isip ay tinigilan na rin po niya ang pagpipilit na pumayag ako sa plano niyang pakikikabit sa bisor niya kapalit ng pera. Akala ko parte lamang po yun ang pagsubok sa aming relasyon na hindi katagalan ay malalampasan din namin subalit hindi po pala tapos magsaboy ng kamalasan ng tadhana dahil bigla namang nagkasakit ang anak namin na si Miguel. At kinailangan po itong dalhin sa ospital. Akala po namin ay simpleng ubo lamang at sipon pero pulmonya na pala at umabot pa sa punto na nabingit sa kamatayan ng buhay ng kaisa-isa naming anak ni Miguel. Wala po kaming pera ng panahon na yon, Papa Dudut, at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko hanggang sa bigla nga pong binanggit sa akin ni Miguel na inaalok siya ng tulong pinansyal ng kanyang bisor
kapalit ng pagkakaroon nila ng sikretong relasyon. Kaya kahit labag po sa loob ko na makihati sa iba ay pumayag na rin po ako na tanggapin ang alok niya alang-alang sa aming anak. Oh, kamusta ang anak natin? Okay naman siya. Ayan, natutulog na pagkatapos kong palitan ng diaper. Mabuti naman kung ganun. Nag-alala talaga ako ng gusto kasi akala ko mawawala na sa atin si baby. Ako rin, Miguel. Kala ko mawawala na sa akin ang anak natin. Kapag nangyari yon, ako, masisiraan talaga ako ng ulo. Takot na takot ako nung sinugod natin siya sa ospital. Hindi ko alam ang gagawin ko sakaling... Tahan na. Di ba nga? Sabi naman sa'yo ng doktor na nasa mabuting kalagayan na si baby. Ligtas ng anak natin kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Teka, saan ka pala galing? Kanina pa kita tinetext kasi wala akong kasama dito sa bahay natin eh. Tsaka ano ba yung mga plastic na dala mo? Ah, ito ba? Mga pinamili ko sa grocery. Gatas, diaper ni baby at iba pang mga kailangan natin. Tingnan mo, ang dami di ba? Siguradong matagal-tagal din to bago maubos. Saan ka naman kumuha ng perang pinambili mo niyan? Saan pa ba? Eh di dun sa, alam mo na. Alam mo, ang bait nga niya eh. Kasi dinagdagan niya yung binigay niya sa akin dahil naikwento ko na lalabas na sa ospital ang anak natin. Oh, ito. May bibigay ako sa yung pera pang gastos mo. Bumili ka ng damit o gamit na gusto mo. Kasi nakabili naman ako ng mga pagkain natin. Miguel, parang hindi ko matatanggap ang perang yan. Bakit naman? Ikaw na nga itong inaabutan ng pera, ayaw mo pa. Alam mo naman na pumayag lang ako na makipagrelasyon ka dun sa bisor mo dahil kailangan na kailangan natin ng pampa-ospital ng anak natin, di ba? Oh, heto, nakalabas na sa ospital ang baby natin. At anong gusto mong sabihin? Tigilan ko na ang relasyon namin, ganun ba? Para namang hindi pwede yun, Dayan. At bakit hindi pwede? Malaki-laki na rin ang naitulong niya sa atin simula nung ospital ang anak natin. Nakalimutan mo na ba? Napakawalang utang na loob ko naman yata kung basta-basta ko na lang siyang iiwan sa ere. Pero Miguel, hindi... Baka naman nauntog lang yung ulo mo sa kung saan. Anong sinabi mo? Kasi kung ano-ano na naman ang pinagsasabi mo. Diba, napag-usapan na natin to. Pumayag ka nga eh, nakalimutan mo na ba? Pumayag ako dahil nag-aagaw buhay noon ng anak natin. Pero bakit para bang nag-e-enjoy naman yata kayo? Ikaw ba, matanong lang kita ha? Nawala na ba dyan sa kukote mo na may pamilya ka na? Lintik ka naman, Dayan, oh. Siyempre, hindi ko naman nakakalimutan yun. Huwag kang sumigaw! Natutulog yung anak mo, oh! Pag nagising to, ikaw maghehele dito, buwisit ka! Ikaw ang buwisit. Ang gulo ng utak mo. At kahit kailan, hindi mo talaga ginagamit yung ulo mo. Nakalabas na nga ng ospital ang anak natin. Pero may mga pangangailangan pa rin siya. May kailangan pa siyang inuming gamot, hindi ba? Ibig sabihin, kailangan pa rin natin ng pera. Kaya hindi ko pwedeng tapusin ang relasyon namin ng bisor ko. Dahil may nahihita pa ako sa kanya. Sana, kilabutan ka sa mga sinasabi mo ngayon. Nagiging praktikal lang ako kaya pwede ba wag mo akong konsensahin ng ganyan? Ngayon, kung ayaw mo na itong pera binibigay ko, edi wag mo. Dami mo pa sinasabi. Isang linggo rin pong na-confine ang anak namin noon at sa tulong ng perang ibinibigay ni Miguel ay gumaling at nakalabas na rin po kami sa ospital. Pumapasok pa rin naman si Miguel sa pabrika at nag-aabot ng sweldo niya pero nagpatuloy pa rin po ang pakikipagrelasyon niya sa bisor niya. Dahilan niya hindi raw po namin alam kung kailan namin kakailanganin ng pera kaya hanggat may pwedeng pagkuhanan ay samantalahin na raw po namin. Wala po akong nagawa noon kahit na ayaw ko, Papa Dudut. Malaking bahagi rin kasi ng pambili namin ng gatas at diaper ng anak namin ay galing sa perang kinikita ni Miguel mula sa pakikipagrelasyon niya sa iba. Ayaw ko na lamang pong idetalye pa ang ginagawa nila pero alam ko po na may nangyayari sa kanilang dalawa. Alam ko po yun dahil nakikita ko yung mga kiss marks sa lieg at dibdib ng live-in partner ko. Tapos naaamoy ko rin ang pabango ng babaeng yon sa katawan ni Miguel, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig,
kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Naging maayos po ang takbo ng buhay namin pagdating sa pera, Papa Dudut. Pero pumakla naman at tumabang ang dati naming matamis na relasyon ni Miguel. Bagaman sinasabi niya noon na huwag akong mag-alala dahil hindi niya kami ipagpapalit sa iba ay lalo na nga doon sa bisor niya at tanging pera lamang ang habol niya rito ay malakas pa rin po ang kutob ko na darating yung araw na manlalamig na lamang siya sa akin. Pero sa kabila ng lahat ay nagpaka-martir po ako, Papa Dudut. Kahit na alam kong nakakasuka na nakikisiping siya sa iba, kapalit ng pera ay pumapayag pa rin po akong gamitin niya. Lalo na sa tuwing nakakaramdam siya ng pangangailangan. Naisip ko kasi na kung pagbibigyan ko siya ay baka ma-realize niya na mas masarap pa rin akong kasama sa kama kesa doon sa bisor niya. Tanga na kung tanga, Papa Dudut, pero nang mga panahon na yon ay desidido na po akong bawiin ang dapat ay sa akin. Pakiramdam ko, makakatulog ako nito ng mahimbing. Grabe Dayan. Habang tumatagal, parang nasasabay mo na yata ang resistensya ko ah. Nakailan nga ba tayong rounds ngayon? 2? 3? Miguel, hindi ka pa ba kontento sa akin? Naibibigay ko naman yung pangangailangan mo, di ba? Kaya hindi mo na kailangan bumalik-balik pa doon sa babaeng yun. Sana naman ba papunta ang usapan nating to? Panira ka naman ng mood eh. Nakakabwisit ka talaga kahit kailan. Pero ano pa bang kulang sa akin? Diba sabi mo, nasasabayan na kita kahit na ilang rounds pa ang gusto mo? Tapos sinusunod ko naman yung mga pinapagawa mo. Ang gusto ko lang naman, ako na lang. Huwag ka nang bumalik sa kanya. Alam mo, ang bagal talaga ng proseso ng utak mo, no? Hindi mo talaga ako maintindihan. Alin ba kasi ang hindi ko naiintindihan? Sige nga, sabihin mo nga. Ipaintindi mo sa akin. Yang kaparaningan mo at pagiging silosa mo hindi ko maintindihan. Napag-usapan na natin to, di ba? Sa sobrang daming beses na nga, malapit na ako magsawa. Puro kaduda, puro kahinala. Naglilihim ba ako sa'yo? Hindi naman, di ba? Kaya bakit ka na naman nagkaaganyan? Sa pagkakatanda ko, hindi naman ako nagkukulang sa inyo ng anak natin. Pero hanggang kailan mo planong gawin ang bagay na yan? Hanggang sa lumaki ang anak mo? O hanggang sa mamatay ka? Hindi ka man lang ba nag-aalala na baka dumating yung panahon na kapag nalaman ng anak natin tong katarantaduhan mo, isumpa ka niya bilang tatay niya? Katarantaduhan ko lang ba talaga? Sigurado ka, Dayan? Baka nakakalimutan mo. May permiso mo ang ginagawa ko. Pumayag ka. Ibig sabihin, katarantaduhan nating dalawa to. Walang yaka? Huwag mo nga ako idamay dyan. Alam mo wala akong pagpipilian noon. Kailangan natin ng pera at walang-wala tayo noon. Hindi ko naman maatim na pabayaan ang anak natin. Yun na nga punto ko. Hindi naman ikaw ang agrabyado rito. Katawan ko ang binibenta ko. Kapalit ng pera na pantustos sa pamilya natin. Tapos ikaw pa tumiga na magreklamo ng ganyan? Bakit ba hindi ka na lang makontento? Sa'yo naman ako umuwi. Regular naman namin nangyayari sa atin, di ba? Ano pa bang gusto mo? Pero kasi lumalabas na pinagsasalitan mo lang kami eh. Pagkatapos ko siya naman, tapos ako ulit, tapos siya na naman. Hindi ba pwedeng ako na lang at wala na siya, Miguel? Ay nako, napaka-arte mo. Maarte na kung maarte. Bahala ka kung yan ang gusto mong isipin. Pinaikinabangan naman natin ang pera binabayad niya sa serbisyo ko, hindi ba? Kaya kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako rito. At hindi ako magpapapraning. Sarap ka ng buhay mo ngayon eh. Tapos nakukuha mo pa magreklamo. Makaalis na nga. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap, Miguel! Pupuntahan mo siya, no? Hayop ko talaga, napakawalang niya mo! Mag-iossi lang ako. Dahil nauumay na ako sa pagmumukha mo. Buisit na buhay to, oh. Sinisira mo ang gabi ko. Akala ko lang pala ay kaya kong sikmurain ang lahat, Papa Dudut.
Pero nagkamali po ako. Sa tuwing may nangyayari kasi sa amin ni Miguel ay hindi ko mapigilang makita sa bawat pagpikit ng mga mata ko ang mukha ng babaeng kaagaw ko sa atensyon at katawan ng lalaking mahal ko. At hindi ko po mapigilang mandiri sa kanilang dalawa pati na rin sa sarili ko. Matapos pong mapansin ni Miguel ang panlalamig ko sa kanya ay nagsimula na rin po siyang hindi umuwi sa bahay ng madalas. Siyempre alam ko kung saan siya nagpupunta. Pero wala po akong magawa dahil sa umpisa pa lamang ay pumayag na ako sa kalokohan nila. Nang mga panahon na yon ay para po akong kumuha ng bato na ipupukpok ko sa ulo ko, Papa Dudut. At doon na nga po ako nag-decide na ayoko na. Magsasalita na ako at maninindigan na tigilan na ni Miguel ang kawalang hiyaan dahil darating ang araw na ano na lamang ang sasabihin ng anak niya sa amin na mga magulang niya, hindi ba? Kaya nga ginawa ko na po ang alam kong tama, Papa Dudut. Yon ay ang kausapin ng masinsinan si Miguel na tapusin na niya ang pakikipagrelasyon sa bisor niya sa lalong madaling panahon. At magsimula ulit kami bilang maayos na pamilya. Handa naman po ako noong kalimutan ang lahat-lahat ng nangyari. Ngayon ka na nga lang umuwi, ang init pa ng ulo mo. Wala ka na bang ibang gagawin kundi magalit sa akin? At ikaw, wala ka namang ibang gagawin kundi ang bungangaan ako? Kasi alam mo, nakakasawa na. Yan talaga ang dahilan kung bakit hindi ko dinadalasan pag-uwi rito. Kasi nakikita ko yung pagmumukha mo. Walang yaka! Huwag mo nga akong baliktarin dahil alam natin pareho kung bakit ako nagkakaganito. Nagkakaganyan ka kasi praning ka. Saka sandali nga, ano nga ulit yung sinabi mo? Gusto mong hiwalayan ko ng bisor ko? At bakit yun magagawin yun? Alang-alang sa pamilya natin, Miguel, gawin mo yun! Pwede naman tayo magsimula ulit. Lumipat tayo ng bahay, magpakalayo-layo tayo, di ba? Kahit naman paano may naitabi ka ng pera mula dun sa mga binayad niya sa'yo. Panahon na siguro para maghiwalay na kayo ng landas at tayo naman ang anak natin na magsama. Hindi ko alam kung kaya kong pagbigyan ng gusto mong mangyari, Dayan. At bakit? Sa mata ng Diyos, kami ang tunay mong pamilya. Pero hindi na ako masaya kasama ka. Anong sinabi mo? Pakiulit mo nga para kasing nabingi ako, Miguel. Ay, ewan ko. Pero parang kapag nandito ako sa bahay kasama ka, parang nai-stress lang ako. Kaya minsan gusto ko na lang mapag-isa. O minsan mas gusto kong kasama siya. Dahil hindi naman niya ako tinatalakan ng ganyan. Inaalagaan niya ako. Binibaby. Kaya nga naisip ko parang hindi na ako masayang kasama ka, Dayan. Gago ka rin talaga, no? Gusto mo ba talagang palabasin na akong sumisira sa pamilya natin? Na samantalang ikaw naman talaga? Ipapaalala ko lang sa'yo, yung sinabi mo noon. Diba? Ibinida mo pa nga sa pagmumukha ko na hindi ka magkakagusto sa kanya. Na ako, kami ng anak mo ang mahalaga sa'yo. Tapos bakit bigla mo naman yata akong lilinyahan ng ganyan ngayon? Ewan ko, hindi ko alam. Kahit ako naguguluhan na rin sa nararamdaman ko. Ang gusto ko lang naman ay bumalik tayo sa dati. Yung bang magkaroon ng normal na pamilya. Handa ko namang isang tabi lahat-lahat eh. At isipin na hindi to nangyari, Miguel. Hindi mo ba yun naiintindihan? Kailangan ka namin ng anak mo. Huwag mo naman sanang ipagkait sa kanya yung karapatan na magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya. Hindi tayo kailanman magiging masaya kapag wala tayong pera. At wala akong ibang alam na gawin para mas kumita na malaki bukod sa ginagawa ko ngayon. Kaya kung gusto mo pa rin magkaroon ng buo at kumpletong pamilyang anak natin, wag mo na ulit panghimasukan ng diskarte ko. At kapag umuwi ako rito, wag ka na rin dumaldal ng kung ano-ano. Kasi lalo lang talaga ako nasusuya sa'yo. Napakawalang yaw talaga! Aray! Hoy! Tigilan mo yan! Buwisit ka! Nakakawalang gana ka na talagang babae ka! Sana masunog na yung kaluluwa mo sa impyerno!
Alam ko na marami sa ating mga kabarangay ang magsasabi na kasalanan ko rin naman kung bakit ako nasasaktan. Kung sana una pa lamang ay hindi na ako sumang-ayon sa gustong mangyari ni Miguel. Hindi sana niya isusumbat sa akin na magkasabwat kami sa katarantaduhan na pinaggagawa niya. At hindi rin po sana nagbabadyang mawasak ang pinakaiingatan kong pamilya. Gulong-gulo na po ako, Papa Dudut, at hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, lalo pa't magpahanggang sa ngayon ay tuloy pa rin si Miguel sa pamamangka niya sa Dalawang Ilog. At bagaman umuwi pa rin siya sa apartment namin ay hindi na po katulad ng dati ang aming relasyon at turingan sa isa't isa. Sa kasalukuyan, bagaman nasasaktan ang gusto ay pinilit ko pong libangin ang sarili ko sa pamamagitan ng pagtitinda online at kahit paano ay naitabi ko po yung huling sweldo ni Miguel mula sa pagtatrabaho niya sa pabrika bago siya tuluyang umalis na doon. At yun po ang ginamit kong puhunan para makapag-reseller online. Nag-iipon po ako, Papa Dudut, dahil pinaplano ko pong umuwi sa probinsya namin kasama ang anak ko at tuluyan ng iwanan dito si Miguel. Hindi ko na po talaga kayang makisama sa kanya, pero kapag naiisip ko po na palalakihin kong mag-isa ang anak namin ay natatakot po ako. Hindi ko alam kung kaya ko o magiging unfair ba ako sa anak namin dahil lalaki siyang walang ama. Kaya nakikiusap po ako sa mga kabarangay natin na sana ay mabigyan nila ako ng payo at maliwanagan ako sa desisyon ko. Hindi ko na po kasi talaga alam kung saan ako lulugar at wala naman akong malalapitan. Sa pakikinig na lang po talaga sa radyo at ng programa ninyo ako kumukuha ng mapagkakaabalahan bukod sa aking munting hanap buhay. Kaya sana po ay matulungan niyo ako. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakaling mapili po ninyo ang kwento ng buhay ko at sana po ay ipagpatuloy po ng programa ninyong Barangay Love Stories ang makapagbigay ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Diana. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.